Para po sa ating pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon at meron pa tayong gawain ng pagtanggap ng banal na hapunan, kaya hindi ko mas maikli ang ating pong pagbubulay-bulay. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Roma, Kapitulo 8, talatang 32. Roma, Kapitulo 8, talatang 32. Siguro mas maganda mo sa akin kung may talatang 31. Romans 8:31. Ano nga ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay tayo sa ating lahat. Bakit naman hindi ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Sa mga talatang ito na binasa natin, mga kapatid, ay binibigyang pansin at binibigyang diin ni Apostol Pablo kung gaano katindi ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga mananampalataya. Ibinigay sa atin ni Pablo ang mabigat na batayan bilang patunay na ang pag-ibig ng Diyos, ang pabor ng Diyos, ay nananatili at hindi nagbabago sa kanyang mga tao. May mga pagkakataon na kini-question natin, mahal ba ako ng Diyos? Siya ba talaga yung kakampi ko? Siya ba talaga yung may malasakit sa akin? Bakit magkaminsan dumadating ako sa maraming mga struggles na buhay na mas mabigat kaysa sa nararanasan ng mga hindi nananampalataya sa Kanya. Ito ay isa sa mahalagang talata na pwedeng magbigay sa atin ng linaw dyan sa mga tanong natin. Yung pong katotohanang ibinigay mismo ng Diyos ang Kanyang bugtong na anak upang kumatawan at maging tagapamagitan, mamuhay ng may katuwiran, at mamatay alang-alang sa kanyang mga hinirang, ay isang malaking patunay na ang pag-ibig ng Diyos ay totoo, praktikal, nararanasan, at mapapatunay. May dalawang obserbasyon lang po ako na gustong pansinin natin dito. Two important observations regarding the sending of His only Son. Ang una po, na gusto kong makita natin na ito, the sending of His Son, even His death on the cross, is God's own action. Ang pagsugo ng kanyang bugtong na anak, maging ang kanyang kamatayan doon sa krus, ay gawa mismo ng Diyos. At dapat maging malinaw ito sa bawat isa sa atin, mga kapatid, na kung ano ang nangyari sa Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo, ay hindi po ito merely an act of man, but of God. Madalas ang takbo ng isipan natin, kahit anong pa, na ito'y gawa ng tao. Ang tao ang bumatol, ang tao ang nagparusa, ang tao ang siyang nagbigay ng pasakit sa Panginoong Jesucristo sa lahat ng mga nangyari nito. Totoo yun sa mababaw ng paningin ng isang tao. Pero kung titingnan natin ang mas maliwanag at mas malapitan ng salita ng Diyos, ang lahat ng ito ay gawa ng Diyos. Minsan si Dr. Martin Lloyd Jones ay tinanong isang matalinong tao, tinanong siya bakit daw tinatawag na Good Friday. Di ba? Ang mahal na araw, tinatawag na niya Good Friday. Sabi niya, parang mahirap naman intindihin na Good Friday ito. Pwede natin tawagin Worst Friday or Bad Friday. Sapagkat ang nangyari doon ay yung karahasan ng tao. Yung kawalang kaalaman ng tao, yung inggit ng tao, yung malisya ng tao. Sabi ni Dr. Martin Lloyd sa kanyang comment sa tanong sa kanya, ito ang isang ebidensya ng mababaw ng paningin ng tao sa nangyari doon sa krus. Ang nangyari doon sa krus ay hindi lamang gawa ng isang marahas na makasalanan,
kundi sa ibabaw ng lahat, ang Diyos ang kumikilos, ang Diyos ang tumutupad sa kanyang kalooban at sa kanyang plano na matagal niya na ginawa. Dalawang significant expression ang pwede natin mapansin dito sa ating text. Sa wikang Ingles yung salitang, spared not His own Son. O, hindi niya ipinagkait ang kanyang sariling anak. Hindi niya ipinagkait ang kanyang sariling anak. Alam niyo po, yung salitang yan ay, it is an old word. Ito po ay isang matanda ng salita. Sa Genesis chapter 22, verse 16, binanggit din po yung salitang yan sa ibang gamit lang, pero pareho ang diwa, pareho ang kahulugan. Yung sa Genesis chapter 22, verse 16, yung salitang withheld na. Ito po yung pangyayari na si Abraham ay inutusan ng Diyos na ihandog ang kanyang bugtong na anak na si Isaac. At sinabi rin ay, He did not spare or withheld him. Hindi niya pinigilan na ang kanyang sarili o hindi niya pinalagpas ang utos na yun ng Panginoon. Hindi. Hinayaan niyang mangyari. He did not use any influence and means so that the offering might not occur. Hindi siya nangatwiran sa Diyos. Hindi siya nagsabi, Panginoon, ano ba naman nangyayari rito? Binigyan-bigyan mo ako ng anak, pagkatapos ihahandog ko. Kung kailan matanda na kami, nagkaroon kami ng anak, pagkatapos bigay bawi. Wala siyang ganun pangalan kasi hindi nagsasalita. Hindi niya ginamit ang kanyang impluensya, hindi siya nagkatwiran sa Diyos, hindi siya nag-plead sa Diyos. Ibinigay niya ng usa. He gave him willingly, without any plan to reason out or to frustrate it. The same also is true with God in Jesus Christ. Pwede pong i-spare ng Panginoon. Pwede niyang ipagkait ang kanyang anak. Pwede niyang hindi payagan ng kanyang anak na inumin ang kopa ng puot ng Diyos. Pwede niyang pag-aangin ang sakripisyo ng Panginoong Kristo. Pwede mangyari na ang Panginoong Kristo ay magsakripisyo doon sa krus na hindi niya nararamdaman ng sakit. No? Pwede mangyari yun sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan. He can make this sacrifice so easy and not harmful for His Son. But God did not hold back from Him anything that was part of the process. Lahat na nangyari sa Panginoong Kristo ay bahagi ng proseso ng pagdurusa niya. Hinayaan niya ang Panginoong Kristo ay inumin ng buong-buo ang salo ng galit. Hindi niya binawasan ang pait. Hindi niya binawasan ang sakit, ang hapdi, ang bawat yugto ng paghihirap at sakit na dapat maranasan ng ating Panginoong Kristo alang-alang sa hustisya ng Diyos at sa banal na kaligtasan ng kanyang mga binanan ay hinayaan niya mangyari. Yan ang unang bagay na mapapasin natin. Spared not his own son. Hindi niya ibinagkait ang kanyang sarili. Pangalawang expression, yung salitang ginamit dito, but delivered him up. Kundi ibinigay niya dahil sa ating lahat. Ang salitang ito ay nagpapahayag at nagpapahiwatig na mismo ang Diyos ang utak ng karanasan ng ating Panginoong Kristo. Siya ang unang sanhi. Si Kristo, ang Diyos ang unang sanhi ng paghihirap ni Kristo. Hindi ang mga Pariseo, hindi si Judas, hindi si Pilato, o mga sundalong Romano, o ang mga Hudyo, kundi ang Diyos mismo. Ano ginagawa ko sa katangian ng Diyos? Binibigyan ko ba ng masamang larawan ng Diyos sa inyong kaisipan? Nilalagyan ko ba ng dungis ang kabaitan ng Diyos? Hindi. Ipinahahayag ko lang ang kanilang sinasabi ng salita ng Diyos. Siya ang unang sanhi. Kung si Pilato ang siyang kumaton, kung si Judas ang siyang nagkanulo, kung ang mga Romanong sundalo ang nagpahirap,
Yun ang pangalawang sanhi. Ang unang sanhi ng pangyayari ay ang Diyos. Ang Diyos mismo. Buksan natin ang ilang mga talata. Halimbawa sa aklat ng Isaiah. Tayo po ay Amerikano ngayon, Isaiah. Tayo ay Isaiah. Chapter 53, verses 4 to 6. Ito po yung pangyayari na kung saan binigyang preview kung ano yung mararanasan ng Panginoon sa Kristo 700 years before the actual coming of Christ. Isaiah 53 verse 4. Tunay na kanyang pinasan ang ating mga karamdaman. Dinala ang ating mga kalungkutan. Gayon may ating itinuring siya na hinampas, sinaktan ng Diyos. At pinahirapan. Tingnan niyo yung salita. Hinampas at sinaktan ng Diyos at pinahirapan. Talata 6. Tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan at ipinasan sa kanya, nino? Ng Panginoon ang lahat natin kasamahan. Sino ang unang sanhi? Nagkaramasan ng Panginoon, ang Diyos. Sa aklat ng mga gawa, Kapitulo 2, talatang 23, Acts chapter 2 and verse 23. Siya, Acts 2:23, siya na ibinigay sa takdang pasya at paunang kaalaman ng Diyos ay inyong ipinako sa krus at pinatay sa pamamagitan ng kamay ng mga makasalanan. Now, totoo yun. Siya ay pinako sa krus at pinatay sa pamamagitan ng kamay ng mga makasalanan. Pero ano yung sinabi sa naunang salita? Siya, ang Diyos, na ibinigay sa takdang panahon at paunang kaalaman ng Diyos. Ang Diyos ang unang nagpasya at nagbigay sa takdang panahon ayon sa paunang kaalaman ng Diyos. Aklat ng mga gawa, Kapitulo 4, talatang 24 hanggang 28, Acts chapter 4, verses 24 to 28. Verse 24 lang ito, kanilang marinig. Sama-sama silang nagtaas ng kanilang tinig sa Diyos. At nagsabi, O Panginoon, na gumawa ng langit at ng lupa, ng dagat, at lahat ng mga naroroon. Ikaw na nagsabi sa pamamagitan ng Espiritu Santo, sa pamamagitan ng bibig ng aming amang si David, na iyong lingkod, bakit nagalit ang mga hintil at nagbabalak ang mga tao ng mga bagay na walang kabuluhan? Ang mga hari sa lupa ay naghahanda upang lumaban at ang mga pinuno ay nagtitipon laban sa Panginoon at laban sa kanyang Kristo. Sapagkat sa katotohanan sa lungsod na ito, sina Herodes at Poncio Pilato kasama ng mga hintil at ng bayan ng Israel ay nagsama-sama laban sa iyong banal na lingkod na si Jesus na iyong pinahirapan upang gawin ang anumang itinakda ng iyong kamay at ng iyong pasya na mangyayari. Ito po isang panalangin actually nananalangin ng iglesia dito sa pagkakataong ito dahil nag-report dito si Pedro at si Juan ng kanilang mga karanasan doon sa Sanhedrin. Pagkatapos sila po ay nanalangin sila sama-sama at sa laman ng kanilang panalangin ay binanggit nila sina Herodes, sina Pilato, mga hintil at mga tao na sila daw ay nagsama-sama para pahirapan ang Kristo. Ang Kristo ay pinahirapan ng mga tao ito ayon sa plano at layunin ng Diyos na itinakda niya noong una pa. So ano pinapakita dyan mga kapatid? Ang Diyos, ang unang sanhi, ng karanasan ng paghihirap ng Panginoon. Sabi ng isang Puritan, Octavius Winslow, sabi niya, not of Judas for money. Preparing commentary niya dito sa verse 9. Sabi, not of Judas for money, nor Pilate for fear, nor Jews for envy, but God for love. But God for love. Ano ang halaga? Bakit kinakailangan natin i-reject ito, mga kapatid?
significance of knowing these things. First of all, brethren, it removes the tendency to blame particular persons and the tendency to look at them as more wicked than us. Yung po, maintindihan natin ang katotohanan ito ay inaalis nito yung po tendency sa atin na manisi ng ibang tao. At yung tendency sa atin na tingnan yung ibang tao na mas masama kaysa sa atin. Hindi naman ako katulad ni Herodes. Hindi naman ako katulad ni ganito. Hindi naman ako katulad ni Hitler. Hindi naman ako katulad ng mga Abu Sayyaf. Sino bang mga tao, di ba? Ito po ay nagpapakita na lahat tayo ay makasalanan. Si Judas, si Pilato, ang mga Hudyo, ang mga Romano, at tayo pare-pareho lumabag sa batas at sa kalooban ng ating Panginoon. Maaaring lantad ang kanilang kasamaan. Pero aminin man natin o hindi, may mga krimen din tayong ginagawa dito sa ating kaisipan. May mga krimen din tayong ginagawa at hinahanap dito sa ating mga puso na hindi nakikita ng karamihan, pero nakikita at nabarating. Kaya huwag mong sukatin ang kasalanan mo sa ibang tao. Huwag mo sabihin, mas masama sila kaysa sa iyo. Huwag mo sabihin, mas mabuti ka kaysa sa iba. Sukatin mo yan sa harapan ng Diyos. At makikita mo, wala kang ipagmamalaki. Wala kang ipagmamapuri. Kasi alam niya ang lahat ng doon sa loob ng Diyos. At kahit tayo mga mananampalataya, no? Alam niyo, hindi naman tayo nakadalamang sa mga hindi mananampalataya kung tutugusin. Kung mayroong lamang at higit na kakatayuan tayo kaysa sa mga tao sa labas, sa mga tao hindi mananampalataya, yung kung katotohanan, kinahabagan tayo ng Panginoon. Pinilyayahan tayo ng Panginoon ng kaligtasan. Hindi tayo karapat-dapat dito. Tulad dito. So it removes the tendency to blame particular person and the tendency to look at them as more wicked than us. Pero pangalawa, it magnifies the saving act of God's grace. Na hindi mo pwedeng ipagmalaki ni Judas na dahil sa kanyang paghuhudas, ay nagawa ni Kristo na iligtas ang mga tao. Gayon din si Pilato, na dahil sa kanyang pagpaya, nahatulan si Kristo na ipapo sa krus, yung dakilang plano ng Panginoon, ng kaligtasan ay natupad. Walang pwede magmalaki. Lahat ay itinakda at niloob ng Panginoon. Ang lahat ng nangyari ay ayon sa plano ng Panginoon, ayon sa pagtatakda ng Panginoon. Ang unang sanhi ay ang Diyos. At sila'y pangalawang sanhi lamang. No? Bagamat lahat sila ay responsable sa kanilang ginawa, lahat ng tao ay responsable sa ating sa kanilang mga ginagawa. Kapag ang ginagawa naman ito ni Herodes, ni Pilato, ni Judas, ng mga Romanong sundalo, at ng iba pang mga tao roon, conscious naman sila doon. Wala namang bumubulong sa kanila. Ginagawa nila yung ayon sa dinidikta ng kanilang masamang kalooban. Di ba? So, responsable sila. Pero sa taas ng lahat ng pangyayari, ang Diyos ay tumutupad ng kanyang. Ngunit ang higit na nagpakinggan at nagpaningning ng gawain ng pagliligtas na ito ay ang katotohanan. Ito, mga kapatid, tiniis ng Diyos. Ang hirap na daranasin ng kanyang bugtunan. Hindi na ginamit ang kahit nakatinting na impluensya niya para pag-aamin, para palagpasin ang sakripisyo ng Panginoong Jesucristo alang-alang sa kaligtasan ng mga hinirang. Tiniis niya. Siguro, ilagay natin ito sa damdamin natin bilang ama, bilang magulang. Nakikita mo ang iyong anak may sakit. Ha? Di ba minsan ang gusto mo mangyari, sana ikaw na lang ang may sakit? No? Lalo na pagka, alam mo na, hindi mo malaman kung anong sakit, umiiyak, hindi mo alam kung anong nararamdaman, talagang napapagpagang yung kalooban. Eh dito tiniis mismo ng Diyos ang hirap na nararanasan ng kanya. At dahil dito ay dapat tayo kung magkaroon ng isang mabakang panahon. This should humble us down.
Sana ito ang bumasag ng ating kalooban tungo sa paghanga at pag-ibig at pagsunod sa Diyos. So yun po ang una pagdating sa pagsugo ng Diyos sa kanyang anak. Ang Diyos mismo ang may sanhi o ang Diyos mismo ang gumawa ng lahat ng unang sanhi. Pangalawa, the sending of His Son is the guarantee of all other blessings. Ang pagsugo ng kanyang bugtong na anak ang garantiya ng lahat ng iba pang mga pagpapala. Di ba sinabi ni Apostol Pablo muli dito sa talatang 32, siya na hindi pinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay niya dahil sa ating lahat. Bakit naman hindi ibibigay sa atin nang walang bayad ang lahat ng mga bagay? Napansinin natin yung argumento ni Pablo dito ay mula sa general to particular. From greater to lesser. Diba? Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. E bakit yung ating mga pangangailangan? Pagkakainan. Dito ipinakikita sa atin na kung ibinigay ng Diyos ang kung binigay ng Diyos ang matindi nating kailangan, no? Kung binigyang solusyon ng Diyos ang pinakamabigat nating problema, teka, ano pa kaya yung mga bahagya nating problema? Mga bahagya nating pangangailangan? Yung mga bahagya nating mga struggle sa buhay? Minsan yung mga bahagya na yan ang nagpapahirap sa atin. Yung mga bahagya na yan ang nagpapalambot sa atin. Yung mga bahagya na yan ang siya nagpapabagal sa ating paglago. Hindi natin nakalala na yung pinakamabigat na problema tinubo ng Panginoon. Di ba? Ikaw, Kristiyano ka, yung pinakamabigat na problema mo tinubo ng Panginoon. Pero ano yung minsan nagbabawas ng iyong sipag sa paglilingkod? Yung mga problema mo maliliit. Yung mga problema mo mga bahagya lang. Yan ang argumento ni Pablo. So notice, sabi rito na, pansinin natin sa litagin namin, bakit naman hindi ibibigay sa atin nang walang bayad? Sabi, ang lahat ng mga bagay. Ang lahat ng mga bagay. Now, yung pong gamit ng salitang lahat ng mga bagay, hindi po ito lahat ng mga bagay na gusto natin. Hindi ito lahat ng mga bagay na ninanasan natin. Kundi lahat ng bagay na kailangan natin. Kailangan natin lahat ng bagay na kailangan natin para tayo makapagpatuloy sa paglilingkod. Lahat ng bagay na kinakailangan natin para tayo ay makaharap sa iba't ibang pagsubok at mga kapighatian ng buhay. Lahat ng bagay na kailangan natin para tayo ay magtagumpay sa ating mga kahinaan, sa ating mga kasalanan. Lahat ng bagay na kailangan natin para tayo maging isang mabuting Kristiyano, mga mabuting lingkod ng Diyos, at makapamuhay na may kagalakan sa gitna ng isang makasalanan at magulong sa Diyos. Para sa kabutihan natin at para sa kalwalhatian. Lahat ng bagay para tayo maging isang mabuting mananampalataya ay pwede binigay sa atin. So ang tanong, ano ba bang hihingin natin? Ano pa ba ang hahangarin natin? Sabi sa talata, siya na hindi pinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit naman hindi ibibigay sa atin ng walang bayad? Ang lahat ng mga tao. Kailangan mo na ngayon gawin. Iyakin mo, ikaw ay kabilang sa mga taong pinagkalooban ng Diyos ng dakilang kalikasan. Sapagkat kung iyak mo yan, sa'yo ang pakakita. Kung hindi mo natitiyak, kung hindi ka pa Kristiyano, lahat ng mga pagpapalang binanggit dito, lahat ng mga biyaya at ginhawa na binanggit dito, panaginip lang yan sa iyo at hindi mo mararanasan sa tuloy na ito. Tiyakin mo ito ngayon, mga kabataan, mga kaibigan, mga dumadalo sa amin, kung nasa iyo ang kalikasan. Tiyakin mo, ikaw ay manampalataya at nagsisi ng iyong kasalanan at dumapit kay Kristo at nagpakababa kay Kristo. Ngayon, huwag na bukas,
Huwag sa mga susunod na araw. Ngayon, baka bukas, huli na.